Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala na pong bayad na libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, ang topic natin ngayon po, today's reflection. Friday na naman. No, marami nang excited sa rest day. Bukas, Sabado hanggang Linggo. Pero minsan, yung iba ay may mga backlog pa. No? Kailangan pandalhin sa rest day yung mga problema. Or, next week, pagdating ng Monday, dala-dala pa yung mga kailangan na tapusin. So, ganun po tayo, no? Lagi sa ating buhay ay may dala-dala rin tayong mga problema. May dala-dala tayong mga pasakit. May dala-dala tayong mga consumption minsan, di ba? Marami po sa ating ganyan. Pero wag po kayong mag-alala dahil ang Diyos ay nangangako sa atin. Sabi sa Joshua, chapter 21, verse 45, wala ni isa sa lahat ng mabubuting pangako na ginawa ng Panginoon sa sambayanan ng Israel. Ang hindi natupad, lahat ay nangyari. So, sinasabi pa dito na ang bayang Israel ay hindi pinabayaan ni Lord. Correct po, no? So, ang sinasabi ba dyan ay para lang ba yan sa Israel? Hindi po. Para po sa ating lahat. Dahil ang Diyos ng Israel ay Diyos rin natin. Di ba? Kaya nga siya yung Alpha at Omega. Siya noon hanggang ngayon, hanggang bukas. So, ibig sabihin po, lahat ng pangako niya noon, kasama rin tayo. Kung mabasa niyo po no, yung Old Testament, nangako kay Abraham no, na magkakaroon ng mga lahi kahit baog pa, no? At matanda na itong si Sarah. Pero nangyari ba? Nangyari po, no? Talagang dumami ang tao sa pamamagitan ni Abraham. At ganoon din nung panahon ni Noah, no, nung yung mga tao ay ubod na ng sama. Anong ginawa ng ating amang nasa langit? Pinalubog niya ang mundo sa tubig. 'Di ba? Yung pong panahon ni Noah. Subalit pagkatapos niyan nangako siya na hindi na gugunawin pa ang mundo sa pamamagitan ng paglubog sa tubig. Kaya naglabas siya ng mga simbolo, no? Itong baghari na katunayan sa kanyang pangako. Di ba? Ganun po, no? Ganun din kay Moises, nung panahon ni Moises na pinangako sa kanya na ilalabas ang bansang Israel nga, papuntang pinalabas mula sa Egypto, papunta sa Israel o bayang pangako, no? Ganun din po sa ating buhay. Maraming pangako ang Diyos. Kung ngayon yan ay namumblema ka, may matindi kang karamdaman, may pangako ang Diyos. Tutuparin niya na ikaw ay gagaling. Kung ikaw ay makipagrelasyon sa Kanya, no? Laging magdasal, at kung loobin niya, ay tiyak yun, pagagalingin ka. Dahil tapat po ang pangako ng Diyos. Hindi kagaya sa mga taong kagaya natin, lalo na ngayon na sa panahon ng politika. Yung mga politiko, pangako po ng pangako. Di ba? Bumababa sila sa mga barangay, no? Kinakamay-kamay nila yung mga tao, niyayakap, sinasabihan na mahal namin kayo, tutulungan na, gusto kong tumulong o gusto kong maglingkod. Subalit pagkatapos, anong nangyayari? Wala na po, no? Hindi na tayo kilala. Meron naman siguro mga ilan lang, pero karamihan po wala. Pero ang Diyos, minsan hindi po siya sumablay sa mga pangako na kanyang mga binitawan. Kaya sa ating panahon ngayon, huwag po kayong mag-alala. Kung dumaranas kang matinding problema ngayon, bigat na bigat kasi yung problema. Kung may sakit ka, kagaya dinadalangin natin, may pag-asa pa para gumaling ka. Kung wala kang pera, no? At kung magsisikap ka lang, ay bibigyan ka ng Diyos ng pinansyal. Basta't gawin mo lang kung ano ang para sa'yo, kung anong kailangan mong gawin. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, minsan iniisip natin pag dumaranas tayong problema, tila ba hindi tayo pinakikinggan ni Lord? Na tila ba ang tagal ng kanyang response, di ba? Bakit hanggang ngayon wala pa rin?
dumarating sa puntong naiinip na po tayo. Pero siyempre, habang naghihintay ka, kumikilos na ang Diyos. Basta maniwala ka lang na masasolve ang yung problema. Huwag ka nang bibitaw sa Kanya, huwag kang kakapit sa patalim, kumapit ka sa panalangin. Kaya yan po ang natin nagay sa ating puso't isipan na kahit ano pong mangyari, huwag mo tayong bibitaw sa ating Panginoong Yesus dahil lahat Kanyang pinangako ay natupad. Isa na sa pangako niya, yung ililigtas tayo sa kasalanan, dadalhin tayo sa buhay na walang hanggan. Yan ang naging patotoo mula sa langit, bumaba siya. At pagbaba niya, di ba? Tinubos po tayo doon sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. Kaya yan pa kayang mga inaasaan mo. No, yan pa kayang hinihiling mo. Yan pa kaya ang hindi niya pakikinggan. Alam naman natin na naging tao siya. Alam niyang kalagayan ng tao. Alam niyang pakiramdam ng tao. Kaya asahan mo ay lahat ng hihilingin mo, tugloloobin niya at para sa iyo, ibibigay niya. Kaya sa kapatid nating nanonood sa ating vlog na nawawalan ng pag-asa, mga may sakit, mga magulo sa pamilya at sa financial, sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal na kung kayo maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus, ay tsak yun pagkakalob sa iyo sa tamang panahon. Sa taping manalangin, Lord, bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubha na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na rin po ang kanyang buhay. At lahat po na may karamdaman ngayon, ipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Kaplusin niyo po. Tanggalin niyo po ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung kami manampalataya at kung iyong lulobin. Ganon din po sa pamilyang nasisira o hindi nakakaintindihan. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagpatawad, at higit sa lahat ay mapagmahal sa bawat miyembro ng pamilya. At ganon din po sa financial, Lord, na kailangan po namin lahat, lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala talaga, na ultimong pambili ng 1 kilo lang ng bigas, pinoproblema pa. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming mga pamilya. At patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat na itiniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Yesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.